sunlight. At para ano nga, hindi masayang yung lupa. Oo, yun nga yung parang innovation nila dyan. Nakaka-harvest sila ng solar energy, nagagamit pa rin, na-utilize pa rin yung baba para sa production ng mga halaman o gulay na hindi nagre-require ng masyadong maraming sunlight o light energy. Pero hindi pa siya talaga pwede sa tawag dito sa palay. Kasi ang palay required naman. Oo, kasi tapos Under talaga dapat di na. syempre hundreds of thousands of hectares ang mga palayan natin. Magtatayo ka ng ganyang mga infrastructure, mga poste. Unless kaya naman yan ng mga korporasyon na magtayo ng mga ganyang infrastructure para sa goal nilang profit, no? Pero again, yung paano yung mga maliliit na mga magsasaka, hindi nila kaya mag-invest sa ganyang klaseng infrastruktura. Ako si Ryan Damaso. Ako ang kasalukuyang advocacy officer ng Masipag Luzon. Ang Masipag o ang magsasaka at siyentipiko para sa pag-unlad ng agrikultura o Masipag ay naitayo noong 1985 at ang bumubuo dito ay mga maliliit at mga maralitang mga magsasaka na nilalahukan din ng mga makabayang siyentista at ang mga non-government organization. Pambansa ang saklaw ng operation o gawain ng Masipag. Layunin ni Masipag na itaas ang antas ng pamumuhay ng mga maliliit nating mga magsasaka sa pamamagitan ng likas kayang pagsasaka, organic agriculture. Tinutulungan natin yung ating mga maliliit na mga magbubukid na makapagtanim sila, umani sila na halos hindi gagastos, no? Gamitin nila yung kanilang mga resources sa kanilang komunidad, sa kanilang kapaligiran, at tiyakin na hindi makakasira ng ating kalikasan, no? Yung kanilang pagsasaka. So habang tinutulak din yung pagkakamit ng kanilang mga karapatan sa lupa, sa binhi, saka sa teknolohiya. So generally ganun yung layunin ni Masipag. Okay. Wait lang yung ano ba yung pagtingin ng organization pagdating sa booming technology ng renewables? Para sa amin, sa Masipag, okay kami dyan sa renewable energy. Sa katunayan, gusto rin naming suportahan, no, yung panawagan at yung pangangailangan sa pagkakaroon ng mas malinis ng sources ng enerhiya, no? Para naman mabawasan na natin yung emission natin ng greenhouse gas sa ating atmosphere. In that way, address natin yung lumalalang problema natin sa global warming at saka sa climate change na ang pangunahing tinatamaan o pangunahing naapektuhan ay ang mga maliliit at mga vulnerableng komunidad, no? Gaya ng mga maliliit nating mga magsasaka. So sila ang humaharap ng mga matitindi, malalakas, madalas na mga bagyo. Tsaka gayon din ang matitinding kawalan ng tubig, no? Tag-init. At iba pang mga sakuna na na-attribute natin sa pagbabago ng klima. Ito pong bagong technology na itinayo dito sa Central Luzon State University, yung agrivoltaics technology, na-encounter na ba ito ng Masipag? Well, ngayon lang namin narinig itong agrivoltaic technology na ito. Kaya hindi pa namin siya gaanong napag-aaralan. Kung ito ay usapin ng teknolohiya na kailangan mag-invest ng malaking kapital ang ating mga maliliit na mga magbubukid, baka sa isang banda ay mahirapan ang ating mga maliliit na mga magbubukid. Isa sa mga sinasabing purpose nitong agrivoltaics technology, bukod sa food production, ay makapag-harness ng kuryente para
magkaroon ng patubig. Pwede yan kasi syempre makaka-generate ka ng power sa pamamagitan ng solar at mapapatakbo mo yung makina na po pwedeng mag-pump out ng tubig para mapatubigan yung ating mga sakahan. Ano. Pero tingin namin, ang dapat unang asikasuhin ng ating pamahalaan ay yung ayusin yung ating national irrigation system. Kasi ang dami pang mga sakahan sa Pilipinas na hindi inaabot ng ating mga nung NIA. Marami pa ring mga kanal ng ating irrigation ang hindi tapos at saka kailangang kumpunihin, no? So kaya imbis na makarating sa mga sakahan yung tubig, nasasayang yung tubig natin. Hindi napapakinabangan ng ating mga maliliit na mga magsasaka. Siguro itong bagong inobasyon sa teknolohiya na solar para mag-generate ng dagdag na enerhiya at makapag-produce ng tubig, maliit pa lang ito eh. So baka hindi pa ito makasasapat para tugunan yung mas malaking pangangailangan ng sakahan sa buong Pilipinas para sa irigasyon. Importante na ma-address yung climate crisis, o paano nyo ba nakikita na magkakaroon yun ng patas na pagtingin sa ordinaryong magsasaka? Dapat sabay siyang tinutugunan ng ating pamahalaan. Yung mga karapatan ng ating mga maliliit na mga magbubukid at saka ng paggawa din natin ng mga bagong inobasyon para naman mabawasan yung mga polusyon o yung emisyon na binubuga natin sa ating kapaligiran. Kaya naman yun eh, kung may will lang talaga ang ating pamahalaan. Kaya nga doon din dudugtong yung panawagan ng ating mga magbubukid na climate justice, no? So para din makamit siyempre ang climate justice, kailangan matugunan at makamit din yung social justice. Yung social justice issue ng mga magbubukid natin, matagal na silang nahihirapan, matagal na silang baon sa utang, no? Kahit na ipinangako dati pa yung mga teknolohiyang di umano ay tutulong para iangat ang antas ng pamumuhay ng mga magbubukid natin, ng mga maliliit nating mga magbubukid mula doon sa Masagana 99 ni Marcos Sr. Hanggang ngayon na nasa panahon na daw di umano ng yung tinatawag nilang smart agriculture, no? Kung saan ay kukontrolin o pagaganahin na lang ng internet yung ating agrikultura, yung ating pagsasaka. Kung titignan natin yung kasaysayan, nangako din ng ganyan noon ng pamahalaan. Katuwang niya ang mga korporasyon, pero hindi naman niya natupad yung ganyang mga pangako. Ano? Hindi pa rin natugunan yung problema ng bubukid na. Baon pa rin sila sa utang, nakasanla ang mga lupa, o kaya wala na silang mga lupa. Kahit may bago tayong inobasyong teknolohikal, kaya halimbawa ito ng solar farm generation program, kung ito naman ay hindi mapapasa kamay ng mga magsasakang Pilipino at korporasyon, negosyante pa rin ang may-ari, hindi pa rin tingin ko, hindi pa rin yan totoong magbibenepisyo sa ating mga maliliit na mga magbubukid. Ito bang agrivoltaics na sinasabing makakatulong sa energy at the same time ay makakatulong sa food security kasi magagamit yung lupa sa ilalim ng solar panels. May epekto ba to na negatibo sa mga magsasaka na nakikita ninyo? Well, sa ngayon wala pa kaming thorough study o thorough na pag-aaral tungkol dito sa bagong technological innovation, no. Pero sa una kong pagkatingin, no, parang okay naman yung structure niya. Dalawa nga yung purpose. Habang nakaset up ka ng solar harvester, magagamit mo pa, mayu-utilize mo pa yung ibaba, no? So kasi ano siya, no, hindi naman siya dikit-dikit, kaya yung sunlight makaka-penetrate pa rin sa ilalim para naman doon sa mga tanim nating mga halaman o gulay, no. Na in that way, habang nag-harvest ka ng energy, ng solar energy, nakaka-produce ka pa rin ng pagkain. At yung ma-generate nilang power ay magagamit nila sa pag-pump out ng tubig para naman sa irrigation. So maganda siya, maganda yung pakete ng technology, no.
kung itong technology na ito ay higit na masusuportahan ng pamahalaan at matitiyak na ang kokontrol, hahawak, magmamanage ay mga Pilipino, no? Gobyerno mismo at mga kooperatiba o asosasyon ng ating mga maliliit na mga magsasaka. Baka totoo sakaling mabenepisyohan ng ating mga magbubukid. Pero kung ang hahawak dyan at kokontrol at magdodominate ay mga malalaking negosyo pa rin sa pagsasaka, no? Doon tayo magkakaroon ng tingin namin doon tayo magkakaroon ng malaking problema. Kasi ang mangunguna na dyan na interest ay hindi na talaga yung interest ng ating mga maliliit na mga magbubukid at hindi na yung interest na mag-produce ng pagkain para sa kasapatan sa pagkain para mapakain ng sambayan ng Pilipino, kundi ang mangungunang interest na dyan ay yung interest kung paano pa mas magkamal ng malaking kita itong mga korporasyon nito. Gaya ng mga nakaraang mga technology, ganoon din yan. Ano? Kung bakit sa kabila ng ang ganda ng intensyon ng mga inobasyon sa teknolohiya natin sa agriculture, pero parang nagpipail lahat, ano? Kasi nga, nahahawakan siya at nakokontrol siya ng mga malalaking korporasyon at negosyante na nawawala na yung pangunahing purpose na mas pakinabangan dapat siya ng ating mga maliliit na mga mamamayan.